Si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Magandang hapon po, Attorney. Hi, good afternoon, Sir Sandro. Opo, medyo naging maigsi yung cross-examination. Ano pong tingin niyo doon? Actually, the defense, I was actually expecting them to somehow debunk or discredit the testimonies given by Attorney Wamil. Unfortunately for me, it fell short It fell short of its purpose. Nag-focus na lamang sila sa technicalities, no? Gaya nung nasabi mo, nabanggit niya yung isang 1992 circular pa, na it was already repealed accordingly or superseded by the latest Joint Circular 2015-01. Isa pa, pinoint out niya yung isang specific page sa General Appropriations Act, na pinoint out naman ni Attorney Wamil na napaka-broad po nung tinatawag na MOOE. Even if nakalagay doon, nakasama doon ang confidential funds, it does not negate the responsibility to submit proper liquidation reports and documents. And may nasabi pa siya regarding sa pagre-receive ng ICFAO ng mga dokumento. Ibig bang sabihin daw noon, pag natataka na ng receiving stamp, compliant naman talaga. However, it did not pierce doon sa puso ng mga arguments or mga testimonya ni Attorney Wamil. On the other hand, napakabigat noong sinabi at nireiterate or in-emphasize rather ni Attorney Kapunan. Nabanggit nila kasi nasa Joint Circular 2015-01 yung sinight na Martinez versus People. And nasabi ko nga ito kanina sa diskusyon natin na kapag ang isang accountable officer ay hindi niya maipaliwanag kung saan niya nadala or paano niya ginamit ang mga confidential funds, there will be a presumption that it is prima facie used for personal uses. So yun ang mga napansin natin sa direct examination, cross-examination, redirect, and recross dito sa trial na ito. At balikan ko lang para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito po kasing General Appropriations Act 2023, ito po yung pambansang budget noong 2023 at doon nakapaloob yung kung magkano yung confidential funds na ibinigay sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Kung kaya't yung paglilinaw kanina, Attorney, paki-explain nga natin ulit yun. Ano yung paglilinaw na ginawa ni Attorney Lorna Kapunan kaugnay doon sa GAA? Para pasimplehin lang, na hindi naman porket ikaw ay binigyan ng confidential funds sa General Appropriations Act, ay wala ka ng responsibilidad na gamitin ito sa tama or i-liquidate. Also, hindi porket binigyan ka ng Kongreso or even ng Pangulo ng confidential funds, hindi naman ibig sabihin ito na conduit mo na, if ever, or may consent impliedly ng mga nagbigay sa iyo kung allegedly ginamit mo ito sa pansarili mong interes. So napaka-importante na naipaliwanag yun ni Attorney Kapunan. At yung mga senator judges na magtatanong, pagpapatuloy na lang bukas, Sa tingin niyo ba, Attorney, magkakaroon ng maraming tanong itong mga senator judges? Lalo na't parang 2 days na, 2 days na itong pag-upo ng kinatawan ng Commission on Audit. For sure, maraming magiging tanong ang ilan sa ating mga senator judges. Ang hindi lamang natin sigurado ay kung yung iba bang senator judges natin, may sense ba yung mga tanong? Parang may premonition tayo bukas sa Attorney. Pero yun nga po, so sa tingin nyo, hindi nabasag ng depensa yung mga inilatag na argumento ng prosekusyon na nagpapatunay na may pananagutan nga si Vice President Sara Duterte doon sa kung paano nagamit at yung mga nakita na matapos na ma-liquidate ng Commission on Audit yung confidential funds at intelligence funds na binigay sa kanya. Hindi nabasag, kulang na kulang. Though I was rooting, believe it or not, I was rooting for the defense. However, I also commiserate with them dahil nga napakahirap din naman talagang pabulaanan itong mga dokumentong ito na sila mismo ang nagsumite, yung OVP and DepEd sa Commission on
audit. Oo. At sa tingin niyo, attorney, saan papunta yung presentation nitong evidence, itong paghalungkat ng prosekusyon? Nung last week, ito yung na-release, na-release yung pera. This week, yung pag-liquidate ng Commission on Audit. Sa tingin niyo, saan papunta to? Yung paglatag nila? Well, of course, kung may mga ipepresent pa sila ng mga witnesses from the COA, pupunta pa tayo dyan sa mga notice of disallowance, right? Kung bakit nila pinarestitute or pinabalik sa OVP or DepEd yung mga milyong-milyong halaga because they found irregularity or illegality. Tingnan din natin kung magpepresenta ba ang prosecution. Ito na yung pinakahihintay ng lahat. Sina Mary Grace Piatos, sina Cocoy Villamin, sina Renan Piatos, at di ba pang tila mga fictitious persons na di umano'y nakatanggap ng confidential funds. So, aasahan ba natin na a-attend or ipapatawag ang mga NBI agents, di ba, na nag-conduct ng handwriting analysis, mga persons from the Philippine Statistics Authority na nag-certify na itong mga nabanggit kong pangalan at yung iba pa ay hindi nag-e-exist at walang birth or even death records. Oo, at pinapasabi na si Mary Grace Piatos. Anong tingin niyo mangyayari doon, attorney? Well, ako for the defense, di sana meron talagang totoong Mary Grace Piatos or kung hindi man yun yung kanyang totoong pangalan, meron talagang taong nakatanggap noong perang yon ng confidential funds at ginamit ito sa tamang paraan. Sa mga darating na pagkakataon kaya, attorney, makikita rin natin kung yung kanina nabanggit na naman yung pagbibigay ng pangalan doon sa mga butika at sa mga hardware. Ano pong tingin niyo doon? Dapat ipakita ng defense yun. Hindi pwedeng sabihin na endanger kasi sa national security kasi walang relasyon Sasabihin mo lang naman kung saan mo binili itong mga medicines na ito. Itong mga tables and chairs na ito. I do not find any nexus doon sa pagdidisclose mo kung saan mo talaga ito binili at kung manganganib yung national security because of that disclosure. Pero hindi ba kunwari ikay bumili sa hardware, lalo na yung legit, tsaka sa mga butika, hindi ba may resibo yun? Oo. So paano nangyari na acknowledgement receipt lang yung ipininisinta? Yan ang dapat ipaliwanag ng defense. Kasi nga, sabi nyo nga kanina, 'di ba? Tayo nga, pag sa kumpanya, bago ka makapag-reimburse ng mga expenses mo, hindi naman acknowledgement receipts lang ang ini-impose or nire-require ng kumpanya, 'di ba? Dapat official receipts. Ito pa, pondo pa ng tao ang pinag-uusapan. At milyon-milyon ito. At daang-daang milyon ang Oo nga. pinag-uusapan. Kanina rin nabanggit ni Attorney Powan na nasa ilalim pala ng doon sa GAA, yung General Appropriations Act, yung batas po na lumilikha ng pambansang budget, na ito palang confidential at intelligence funds, kasama na yung extraordinary expenses, ay nasa loob nitong MOOE o yung maintenance and other operating expenses. Ito po kasi yung, ipaliwanag lang din natin sa mga kababayan natin, ito pong MOOE para itong langis na it greases the gears of our government kasi ito yung nagpapatakbo, ito yung pondo na inilalaan para makagalaw yung ating gobyerno kasi nandito rin yung mga bukod dun sa mga nabanggit ko kanina, nandito rin yung payroll, yung salary ng mga kawani ng gobyerno at yung mga iba pang kailangan paggagastusan, even pati yung mga pambili ng mga bond paper or yung mga kung ano-ano pang kailangan. Pero nandun daw. So nandun pala yun, hindi po ba, kapag nasa MOOE siya, naka-line item ba yun sa GAA, attorney? At nakaspecify ba kung magkano lang yung confidential funds? O ito ay nandoon sa totality ng MOOE? Well, assuming arguendo, yung argumento ng defense na nakalagay naman daw kasi yung confidential funds sa MOOE ng General Appropriations Act of 2023. Balik tayo dun sa specific provision ng joint circular, di ba? Na under 4.8.1, naka-enumerate yung mga specific na purposes ng confidential funds. At
nakalagay explicitly yung mga hindi mo pwedeng paggamitan nito at nabanggit mo nga, maganda na nabanggit mo, hindi mo pwedeng gamitin ng confidential funds for salaries, for wages, consultancy fees, entertainment expenses, and even acquiring buildings or structure. So kahit nasa MOOE pa yung confidential funds na yan, hindi mo pa rin siya pwedeng gamitin doon sa mga hindi pwede under the joint circular. Oo nga, kanina nabanggit natin na medyo maigsi yung cross-examination. Pero sa punto po bang ito yung 2 araw na inilatag na mga ebidensya at yung mga argumento ni Attorney Lorna Capunan, mahirap po babasagin yun? Mahirap na mahirap kasi nga unang-una si Attorney Wamel na-establish from the first day na ginawa siyang testigo, from the time na yung educational background niya, yung duties niya sa post-auditing sa ICFAO, no? Yung legal basis niya, the Joint Circular 2015-01, and yung mga irregularities na kanyang napansin doon sa mga sinumite na OVP and DepEd documents. However, kung pagkatapos ng presentation ng artikulo na ito, Article 1, ay bibigyan na agad ng pagkakataon ang depensa to present their counter-evidence and counter-arguments, then that will be their perfect opportunity or auspicious moment na tuluyang basagin. Kung meron man silang counter-evidence or justification. Pero today, hindi nila nabasag, unfortunately, yung credibility and testimony rather, and its substance ni Attorney Wamil. Pero yung pagbalik ni Attorney Powa na noong 2014 pala, no, meron palang confidential funds. Itong si dating Vice President Jejomar Binay, mabigat po ba yung napansin ni Attorney Powa na yon? Kasi ang binabanggit ni Wamil, nung pumasok siya ng 2014, at hanggang sa ngayon, ang nasita lang ng COA ICFAO ay si VP Sara Duterte. Mabigat po ba yun, yung nakitang ganung detalye ni Attorney Powa? Well, if totoo na upon assumption in 2014 of Attorney Wamil, ay nakita niya based on records na wala namang appropriation for confidential funds si Vice President Binay, then if meron man talagang appropriation for confidential funds, as Attorney Powa mentioned, the witness, Attorney Wamil, does not have personal knowledge about it. So hindi naman ibig sabihin no na nagsisinungaling siya. It's just that he cannot testify on that dahil wala siyang personal knowledge. At bagamat hindi nga napag-usapan, pero siguro ang magandang tanong din doon kung magkano. Kung pareho ba, na ganun kalaki rin ba ng confidential at intelligence fund, yung pinag-uusapan dito kay Vice President Sara Duterte. Tama ka doon. At kung ano rin ang mga aksyon na ginawa ng Commission on Audit, ICFAO, nung time na yon, para fair din naman kay Vice President Sara, diba? Tama. At saka kung yun nga, baka mamaya acknowledgement receipts din. Oo. Diba? Yung kung paano napatunayan, kung paano ginastos yung confidential at intelligence funds noong panahon ni dating Vice President Binay. Yan, tinuturuan na natin ang defense, ha? Pro bono. Yun nga, very interesting kasi, attorney, alam mo, parang ang daming, is it just me or talagang may mga hindi na nagsasanga-sanga yung mga usapin? Kasi napansin ko, kung ito ay pinag-uusapan, kunwari doon sa level ng House Committee on Justice o nung House Committee on Good Government and Public Accountability, kapag tinanong to ng mga kongresista, maraming mga sanga-sanga yan. Dito sa mismong impeachment trial, nagtataka ko, hindi siya sanga-sanga, no? Kumbaga parang ito ay yung lumalabas ng katotohanan, ito ay sumusunod sa giya ng prosekusyon o kaya ito ay sumusunod sa giya ng depensa. Ganito po ba talaga sa isang impeachment trial? Well, in ordinary court proceedings, kasi yun yung kahalagahan at significance na nagkaroon ng pre-trial conference, no? Kasi nagkaroon na doon ng mga stipulations or admissions na pagkasundoan na ng bawat partido, yung mga bagay na hindi na nila i-dispute. Right? Yung mga, for example, the personal circumstances, etc.,
para nga naman pagdating dito sa trial, limited na lamang sa mga significant legal issues ang kanilang pag-uusapan. Kaya tama yung observation mo, may flow dito, may direksyon, hindi na sanga-sanga kasi nga nagamot na ito nung pre-trial conference. At siguro ito rin ay pagkakataon para hindi na magsayang ng oras. Parang tinutumbok na natin kung saan tayo dapat pumunta. Tama? Tama, kasi po kailangan masustain din natin yung interest ng publiko. Huwag po nating kakalimutan na hindi lamang para sa mga nandoon sa loob ng Senado yung ginagawa natin. Actually, the bigger audience here is the Filipino people. Ayan. At hindi mura. Hindi mura yung pagsasagawa ng impeachment trial at malaking pondo ang kailangan parang sa paghingi ng pananagutan sa ating pangalawang Pangulo. Oo. Bukas kaya, ano kayang inaasahan natin, Attorney? Bukas, if they will present their next witness, the prosecution, then of course, we can expect na magkakaroon na naman tayo ng mga new information sa alleged or purported irregularities na pwede namang i-refute or basagin ng defense kung i-cross-examine nila ito tomorrow kung magkakaroon ng time pa for cross-examination. Magbibigyan pa po ba ng magkabilang panig ng ang depensa at prosecution na muling magkaroon ng direct at ng cross kapag katapos magtanong ng mga senator judges? O yun na yun, kapag nakakapagtanong na itong senator judges, tapos na itong yugto na ito? Depende, no? Kung ang sinabi ni Senator Cheese Escudero kanina ay mga interjections na nung senator judges for this particular day, baka unahin nila yon, di ba? Yung mga speeches or questions ng senator judges natin. So after that, doon na magko-continue yung direct examination and cross-examination ng next witness nila. Kunwari, Attorney, kayo ay isa sa mga senator judges. At napanood natin itong 2 araw at yung last week na pagdinig, anong gusto nyo itanong kaya sa COA ngayon? Sa COA? Sa COA. Well, siguro ika-clarify ko lamang yung mga standard operating procedures nila. Right. Para malaman natin, na-comply ba talaga ni Attorney Wamil and ng ICFAO, based on his personal knowledge, yung lahat ng standard operating procedures, and at the same time, napakaganda kasi ng words na strict compliance. Huwag makakalimutan ng mga kababayan natin na when it comes to this joint circular and when it comes to these confidential funds, hindi pwedeng bara-barang compliance lang or kulang-kulang na compliance. Strict compliance, ibig sabihin exact or the precise adherence to the said procedure. So tatanungin ko ang COA, bluntly, sa palagay mo ba, nako, kaya lang baka mag-object. Calls for an opinion. Oo nga. Pero kung ako lang naman, sa palagay mo ba, nag-strictly comply ang OVP at ang DepEd sa pagsusumite ng mga document? Hindi, overruled yan kasi sasabihin naman ng presiding officer, competent naman to answer your question. Pero, senator judge ako. Hindi ako pwedeng ng counsel. Oo nga, no? Paano yun, Attorney, no? Kunwari, hindi nag-agree ang depensa o ang prosecution doon sa line of questioning nitong senator judges, pwede ba yun, Magandang tanong kasi the prosecution and the defense do not have the prerogative to, be argumentative to the senator judges. However, the presiding officer, Senator Cheese Escudero, can call out, right, or even warn the other senator judges if he thinks, based on his discretion, na teka, mukhang lumalabas na yung pagka-partial ng senator judge na ito. Actually, under Rule 4 on the Senate impeachment rules, pwedeng mag-issue ng order si Senator Cheese. Hindi naman yung ipapakulong niya yung senator judge or contempt. A simple warning, a simple reprimand na, Honorable Senator Judge, let us remind ourselves of our oath of political neutrality for the sake of the impeachment court and of the process. Things like those. Malaking tulong para patuloy na magtiwala ang mga tao sa impeachment court in general. Kaya ko naitanong yan, Attorney, kasi nga, naalala ko
yung pinagalitan ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago noon, si Attorney Vitaliano Aguirre, kasi gumanon. So, na-intimidate, na-irita si Senator Judge Miriam Defensor Santiago noon, pinagalitan niya. Tapos pinapalayas niya dun sa floor. At ang sabi nga ni Attorney Vitaliano, aalis naman na po talaga ako eh. Yeah. So sana po wala namang mangyaring mga ganong eksena dito. And I can observe that the defense counsels and the prosecution counsels, they're very professional, they're very respectful to the senator, judges, and the impeachment court. So I doubt if mangyayari yon this time. Naku, napakasarap po kasama sa kwentuhan si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Sana mama, bumalik kayo ha. Balik kayo dito ha. Sana dalasan niyo yung pag-guest dito sa amin dahil napakasarap po ng ating naging kwentuhan at yung analysis po natin at yung pong paliwanag ninyo sa nangyayari sa impeachment trial. O paano po? Marami pong salamat mga kaserbisyo. Manatili pong nakatutok sa inyong PRTV News para sa latest kaugnay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutok din po sa aming social media accounts sa YouTube, Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Zandro Ochona.